Question number 4 is on tourism, which is a subject favorite of all. The province has been a prime eco-cultural tourist destination. What are your plans to further develop Bohol in the tourism map? Ang lalawigan na ilang nga nag-unang destinasyon sa mga turista tungod sa kultura o kalikupan. Unsang imong mga plano pagpauswag sa Bohol sa mapa sa turismo? The first to answer is Governor Chato. Atong nilingkod si Edgar Chato isip vice-gobernador ni Renelo Lampago sa tuig 1995, wala pa'y butang nga maingon nato og kadagkuan sa Bohol nga maghisgot nga Bohol na himong destinasyon. Gani, walay vision statement ang Bohol, walay gihisgutan og unsay priority agenda in terms of overall development. Tourism was born, apil ang atong vision statement in 1996 when we had a participatory workshop. Diin ang mga katawhan, apil ang mga lideres, public and private, gitawag. Years went, changes of provincial leadership, anchored the same agenda on the same vision, making Bohol what it is today. Bohol, nahimo na karong among the best tourist destinations of the country. Ipadayon tungod sa atong airport nga karong before of the year masugdan. Ipadayon ang atong cruise ship port. Ipahiluna ang atong siguradong gikinahanglan nga tubig o power supply before 2016. Ang ato sab nga telekomunikasyon, ang atong road network sa interior places, sa lungsod, mga kalungsuran sa Bohol, gikinahanglan. O kanang gitawag og detailed master planning sa Panglao kinahanglan suportaan. Once more, ang ato sab nga lalawigan sa Bohol, mag-explore pa og dugang nga mga areas for tourism development sa ubang kalungsuran dinhi sa atong lalawigang Bulanon. And then, we will strengthen our drive for one marketing strategy para sa lalawigan sa Bohol. To open Bohol to the international market. As yesterday, I would like to announce, China in Beijing has invited Bohol to an open direct flight from China to Beijing only yesterday. Ikaduha na ni. Kaya ang una, ang Seoul, Korea. So yesterday, itawagan ako si Secretary Abaya sa DOTC, we must fast track the airport in Panglao. We must make sure that the landing facilities in Bohol can be made faster tungod sa domestic and regional connections nga gusto nang mubukas o gagianan sa atong lalawigang Bulanon. Mao kini ang gikinahanglan sa turismo sa Bohol o suporta sa katawhang Bulanon. Mayor Che de los Reyes for question number 4. Please refrain from making unnecessary noise. Mga kaigsuunan ko, ang turismo sa Bohol, we're fortunate enough nga ang turismo sa Bohol, very strong ang atong tourism industry. Potential kaayutan. Only, wala yun ipahimutang sa mga dagkong opisyal sa Bohol. You know what? When I will be your governor, there should be a Bohol Tourism Authority that will supervise all concerns arong atong ipahimutang that includes our advertisement and marketing of our very good products here in Bohol. To me, ang atong unahon, atong lig-unon ang existing nato karon nga mga destination like we have the Chocolate Hills, we have the Lobok River Cruise, we have Danao, we have Baclayon. Lig-unon ni nato ang atong suporta gikan pa lang sa airport ato nang ipahimutang ang ato ang mga bisita. Atong tangtangon karon ang sitwasyon nga mahal kaayo ang hotel, ang mga souvenirs, ang van, puro komisyon ning angal na hapit ang atong mga bisita. Also, do not mislead the people
what fast track about the Bohol, the Panglao International Airport, not even the President of the Philippines wa mo hisgot that it will happen in ayaw dili gid lisod kaayo nga atong i-mislead ang atong mga katawhan that we are serving. Daghang salamat. Governor, for the addendum. Ang atong Presidente Noynoy Aquino, kaduhana may anunsyo dinhi sa ato sa paghimo sa atong Panglao Airport before the end of 2013. I do not have a reason to believe og apil ana ang mga bulanon nga ang presidente na makak sa katilingban. He has a very high trust rating and his sincerity is very clear. Nasayod ta niya na. Og halos kada semana, gani, karong 12, pwede mong imbitahon. Adto mo sa mansyon, tuwa ang mga taga-DOTC, nag-meeting, may tungod sa implementation sa airport. Ang gikinahanglan sa turismo, nga ang mga players i-encourage. Ang mga players sa private sector, kay private sector-led industry ni, dili ni government-led industry. Basi nakalimutan nga si Edgar Chato sa modesty aside, ang author sa National Tourism Act of 2009. Mauna ang Bible sa turismo sa Pilipinas. O kanang maong Bible na gaingon, nga ang private sector must be given all the chances to steer the tourism industry in the sector. Mauna og mga naay naninda diha sa atong Chocolate Hills, papilatan ng private sector. Kay dili pwede nga pili-pilion nato o ang atong mga lain-lain nga mga ambot unsay mga rason. Encourage, build camaraderie, strengthen the industry. Ligo na ang private sector. Kay mauna ang tinuod nga tourism, private sector led with good government guidance in the process. Now, in the Chocolate Hills, for example, gihatag man ako sa Sangguniang Lalawigan ang data na si Chairman Fred Atirol diri, nagsaka ang atong balayronon sa entrada, pero nag-usos ang income sa Chocolate Hills. So, amo nang gitawag sa Sangguniang Lalawigan ang atong mga finance people sa Kapitolyo aron mga matawgan ang Carmen. Kaya ang Chocolate Hills na ba, gipanag-iya sa lalawigan sa Bohol, o nga gipadagan lamang sa atong lungsod sa Carmen. So, this is everybody's ownership sa katawhan sa Bohol. Manang, everybody has a stake. So, mo ni mga kaigsunan. Response, Mayor Che de los Reyes. Please refrain from making unnecessary noise. Speaking of Chocolate Hills, ang Chocolate Hills natay ang akong administrasyon gawas sa duha ka administrasyon nga akong gilabyan, ang akong administrasyon ang pinakataas of income, earning a gross of 32 million per year. Ang 6 million ana hingdong sa probinsya. Ang salkon bisag piso wala. Unsa pa? Under my administration, napagwapo na ko ang Chocolate Hills, building a very big function area. Ning palit ko of almost 1 million nga generator arong ma-accommodate o dili mainitan ang ato mga bisita. Maunay Chocolate Hills. Paglingkod na ko on my first year, ako ning adto ko sa SP, presenting myself. Dito ko sa committee sa turismo ni Board Member Fred Atirol. Kining probinsya, maayo lang ni manghinaway sa Chocolate Hills. Pero why gika tabang hangtod karon ang among ordinansa nga gipasa nila Agosto pa aron makakolekta og tarong wala pa ibalik wa nila tagaig pagtagad tungod kay si Mayor Che. Pero ang nahitabo
32 million pesos a year ang kita sa akong pinalangga grasya sa Ginoo ang Chocolate Hills. At subong tanan sa Chocolate Hills, 6 million ha akong gikatabang. Ang gikatabang sa Chocolate Hills sa entero probinsya sa Bohol, but for 10 years, Salcon, bisag piso, wayo mo! Ha? Chocolate Hills, I love you! Thank you.